Si Eiji Hoshimiya ay isang normal na high school student sa Japan na nabubuhay habang pasan ang matinding guilt sa paniniwalang siya ang dahilan ng pagkasira ng mundo dahil sa isang wish na ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. Pero nang bantang muling masira ang mundo na kinagisnan niya, nagdesisyon siyang maging isang bayani para iligtas ang lahat. Nagsimula ang lahat ng si Eiji ay isang masayahing bata pa lamang na mahilig manood ng cartoons at maglaro sa labas, hanggang isang araw pag-uwi niya mula sa eskwela, isang pink-haired na babae na nagngangalang Daisy ang bigla na lang lumitaw sa kanyang kwarto. Agad niyang napansin na hindi ordinaryong tao si Daisy dahil lumulutang ito sa ere na parang helium balloon at sinabing kaya niyang magbigay ng kahit anong kapangyarihan na nanaisin niya. Gaya ng isang inosenteng bata, nakalimutan ni Eiji ang babala na huwag makipag-usap sa estranghero at agad na pinag-isipan kung ano ang kanyang iwi-wish, hanggang sa maalala niya ang paborito niyang cartoon villain na gustong sakupin ang buong mundo upang magdala ng kapayapaan at kaunlaran. Dahil dito, hiniling ni Eiji na siya ang sum-akop sa buong mundo, at ito ang naging simula ng isang napakasamang chain of events na hindi inakala ni Newman. Gumuho ang lupa, napunit ang kalangitan, at lumabas ang mga nakakatakot na nilalang. Walang ideya si Eiji kung bakit ito nangyayari at sinubukan niyang iligtas ang sarili, ngunit hindi pinalad ang stepsister niyang si Sena Hoshimiya na nasaktan sa trahedya, na kalaunan ay nakilala bilang The Great Destruction. 10 taon na ang lumipas ngunit hindi pa rin mapatawad ni Eiji ang sarili sa pagkasawi ng maraming inosente at pagkasira ng buhay ng kanyang kapatid. Ngayon, isa na siyang high school student na itinuturing na outcast at namumuhay ng mag-isa. Sa klase nila, tinatalakay ng teacher ang kasaysayan ng trahedya at ang mga taong may espesyal na kapangyarihan na tinatawag na orders. Kahit libo-libo na ang mga orders sa mundo ngayon at karamihan sa kanila ay kontrolado ng gobyerno at gumagawa ng kabutihan, nananatili pa rin ang hinala ng marami na isa sa mga orders ang naging dahilan ng Great Destruction. Nagsimulang makaramdam ng discomfort si Eiji sa topic kaya nagpaalam siya sa klase, kunwaring masama ang pakiramdam. Habang pauwi, nadaanan niya ang isang grupo ng mga taong nagpoprotesta laban sa mga order, sinasabing dapat daw silang patayin. Hindi na lang niya ito pinansin at umuwi na sa kanyang kwarto, kung saan nadatnan niya si Daisy, ang pink-haired na babae na unang nagbigay sa kanya ng superpowers. Naiinis siya at agad na tinanong kung bakit nandoon pa rin ito kahit sinabi na niyang lumayo siya rito. Sabi ni Daisy, huwag daw siyang masyadong seryoso at tiniyak naman daw niyang hindi siya nakita ni Sena. Umupo si Eiji at tinanong kung bakit patuloy pa rin itong gumagawa ng orders kahit alam naman nitong delikado ito. Simple lang ang sagot ni Daisy, trabaho niyang tuparin ang mga wish ng tao at hindi niya basta pwedeng itigil iyon. Sinabi rin nitong huwag sisihin ni Eiji ang sarili sa nangyari 10 taon na ang nakalipas dahil naniniwala pa rin siyang wala itong kinalaman sa wish niya. Sa puntong ito, hindi na maalala ni Eiji kung ano nga ba talaga ang wish niya noon at wala rin siyang ideya kung ano ang tunay niyang power dahil hindi pa niya ito kailanman ginamit. Sinabihan siya ni Daisy na subukang tuklasin ang kapangyarihan niya, pero si Eiji ay sadyang chill na tao at wala siyang pakialam sa power, kaya nagdesisyon siyang matulog na lang. Nagising siya nang gisingin siya ng kanyang kapatid na babae at tinanong kung kamusta ang araw niya at kung ano ang pakiramdam ng mamuhay na parang normal na tao, bago bigla siyang tanungin kung ano ang gagawin niya bilang isang order. Nataranta si Eiji at nakaramdam ng panik dahil ginawa na niya ang lahat para itago ang lihim na ito sa kanyang kapatid. Buti na lang at na-realize niyang hypothetical lang ang tanong ni Sena, kung sakali lang na mabigyan siya ng kapangyarihan ng isang order, ano ang kanyang iwi-wish. Napabuntong hininga siya at sinabing hindi niya talaga alam kung ano ang gusto niya. Sumagot naman si Sena na simple lang ang hihilingin niya, ang makasama si Eiji magpakailanman at ang pagbabalik ng kanilang mga magulang. Ngumiti si Eiji at sinabihang matulog na siya ng mahimbing. Kinabukasan, habang nakaidlip siya sa classroom, inanunsyo ng nerdy nilang teacher na magkakaroon sila ng bagong transfer student, isang cliché na pangyayari. At gaya ng inaasahan, ang transfer student ay isang magandang pink-haired na babae na siguradong hindi isang psycho. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Rin, at agad namang napahanga si Eiji sa kagandahan nito habang palihim siyang nagda-daydream sa isip niya. Kinagabihan, habang papasok na siya sa kanilang bahay, nagulat siya nang biglang tawagin siya ni Rin mula sa likuran, sinabing lumipat daw ito sa unit sa itaas ngunit hindi raw makapasok dahil nailak niya ang sarili niya at wala siyang susi. Napatingin lang si Eiji sa kanya na parang tanga at hindi alam ang sasabihin, habang tinanong siya ni Rin kung pwede ba niyang gamitin ang phone ni Eiji para tumawag ng locksmith.
Naisip ni AJ na magandang pagkakataon ito para makascore kaya agad siyang pumunta sa pinto para papasukin si Rin. Pero hindi dapat pinapagana ang utak sa ibaba sa ganitong sitwasyon dahil biglang inilabas ni Rin ang taser at tinire si AJ, dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nasa loob na siya ng sala nila habang si Rin ay may inilalabas na katana mula sa kanyang bag at sinabing isa siyang assassin na nandito para patayin siya. Hindi maintindihan ni AJ kung bakit siya papatayin, pero sinabi ni Rin na alam niyang si AJ ang order na nagdulot ng Great Destruction gamit ang kanyang wish. Noon daw, nasunog ng buhay ang kanyang ina habang nasuffocate ang kanyang ama habang sinusubukang iligtas siya. 10 taon na raw siyang naghihintay ng pagkakataong ito para makapaghiganti. Pagkasabi nito, bigla niyang sinaksak si AJ sa kamay gamit ang kanyang espada, dahilan para mapahiga ito sa sahig sa sobrang sakit habang dumadaloy ang dugo sa sahig. Ngumiti si Rin at sinabing ito na ang katapusan ni AJ. Pero bago niya maibaba ang espada para tapusin siya, nakiusap si AJ na huwag siyang saktan dahil isa lamang itong pagkakamali. Bigla na lang may kapangyarihang nag-activate mula sa loob niya, ang espada ay nawala mula sa kamay ni Rin at biglang tumusok pabalik sa kanyang tiyan. Labis ang gulat ni AJ habang bumagsak si Rin sa sahig, at agad siyang tumakbo palabas ng bahay habang sumisigaw ng tulong. Kalaunan ay nagtago siya sa isang templo malapit sa ilog at pilit pinapakalma ang sarili habang iniisip kung kapangyarihan nga ba niya ang naging dahilan ng pagkamatay ng babae. Halos pupunta na siya sa pulis, pero natauhan siya sa huli dahil napagtanto niyang ang lahat ng ebidensya ay magtuturo sa kanya bilang salarin, at maaaring madiskubre rin nilang isa siyang order. Napagtanto ni AJ na kailangan niyang kalmayan ang sarili at mag-isip ng maayos, kaya tinawagan niya ang kanyang kapatid na nasa ospital, at kahit papaano ay gaman ang pakiramdam niya. Nagdesisyon siyang puntahan na rin ang ospital upang maipatingin ang kanyang mga sugat, ngunit pagdating niya roon ay laking gulat niya na tila abandonado ang buong lugar at wala ni isang tao. Maya-maya, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na si Sena habang nasa wheelchair, na itinutulak ng isang taong hindi niya inakalang makikita pa niyang muli, si Rin. Nataranta siya sa tanong kung paano nabuhay si Rin matapos niyang saksakin ito sa tiyan, ngunit tila wala itong sugat at sinabing huli na siya. Bago pa man niya maintindihan ang sitwasyon, bumukas ang elevator at lumabas ang dalawang armadong lalaki na agad tinutukan siya ng baril. Habang inilalagay ni Rin si Sena sa elevator, sinabi nitong hindi niya basta-basta mapapatay si AJ, kaya dadalhin niya si Sena bilang paniguradong insurance. At para lalo siyang saktan, sinaksak pa ni Rin si Sena sa balikat at sinabing mamamatay ito kung hindi haharap si AJ sa kanya ng mag-isa sa isang abandonadong gusali. Napaluhod si AJ sa labis na pagdadalamhati habang nagsasara ang elevator, at nanatili sa harap niya ang dalawang armadong lalaki na naghihintay ng utos para mamaril. Narinig niyang sinabi ng mas matandang gwardya sa kasama niya na si AJ ang order na sumire sa mundo 10 taon na ang nakalipas, at dahil dito, nawalan ng kontrol si AJ sa sarili at pinatumba ang dalawa gamit ang isang karatula bago tumakbo papalayo at nawalan ng malay sa isang garahe. Nagising siya kalaunan sa boses ni Daisy, na sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi siya nawalan ng kontrol sa kanyang powers. Litong-lito si AJ at sinabi kay Daisy na sigurado siyang patay na si Rin, ngunit ibinunyag ni Daisy na isa ring order si Rin. Ayon sa kanya, nasugatan si Rin ng matindi sa sunog 10 taon na ang nakalipas, at sa sandaling iyon ay napili siyang maging order. Ang wish ni Rin ay ang magkaroon ng kapangyarihang regeneration, at dahil dito, napakalakas ng kanyang healing ability na halos immortal na siya, kayang gumaling kahit sa mga sugat na ikamamatay ng normal na tao. Sinabi ni Daisy na kailangan gamitin ni AJ ang kanyang espesyal na kapangyarihan kung gusto niyang may laban kay Rin. Ngunit tumanggi si AJ dahil ayaw na niyang maging dahilan ng kamatayan ng mga inosente. Dahil dito, hinawakan ni Daisy ang kanyang kamay at nagcast ng incantation, sabay sabing nilock niya ang kanyang kapangyarihan sa 0.01% ng tunay nitong lakas para hindi siya mawala sa kontrol. Ipinaliwanag niya na wala na siyang ibang opsyon kung gusto niyang mailigtas ang kapatid niya, kailangan niyang alalahanin kung ano talaga ang kanyang wish. Sa puntong iyon, naalala ni AJ na ang hiling niya ay magkaroon ng total control over the world. Habang papunta siya sa abandonadong gusali, nadatnan niyang naroon si Rin na may dalang walang malay na si Sena habang nakapalibot sa kanila ang mga sundalong nakatutok ng baril sa kanya. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Rin ang mga ito na paputukan siya. Gaya ng tunay na Amerikano, agad siyang pinaputukan ng mga sundalo bago pa man pigilan ni Rin ang mga ito, dahil gusto raw niya na siya mismo ang tumapos kay AJ.
Ngunit laking gulat niya nang kusa gumalaw ang kanyang kamay at ginamit ang healing magic kay Senna. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, na-realize niyang walang kahit anong sugat si AG. Ipinaliwanag ni AG na ang kanyang espesyal na kapangyarihan ay ang kontrolin ng buong area, at kapag nagawa na niya ito, kaya niyang baluktutin ang lahat sa loob nito ayon sa kanyang kagustuhan. Isang gol ang lumitaw sa likod niya, at dahil dito, hindi siya matamaan ng kahit anong bala. Kinontrol niya ang lahat ng sundalo sa paligid gamit ang kanyang kapangyarihan at pinagamit ang mga tentacle ng ghoul para hawakan si Rin habang pilit niya itong pinapasabi kung sino pa ang may alam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tumanggi si Rin at nagbantang papatayin si AG at ang kanyang kapatid, na ikinagalit ni AG kaya sinaksak niya ito gamit ang kakaibang tentacle at sinabing sasakupin niya ang buong mundo upang magdala ng kapayapaan para sa kanyang mahal na kapatid. Natawa si Rin sa sinabi niya. Ngunit napalitan ito ng tili ng sakit nang gamitin ni AG ang kanyang kapangyarihan upang utusan si Rin na huwag kailanman saktan siya o ang kapatid niya. Pagkatapos nito, binitawan niya ang kontrol at bumagsak si Rin sa sahig. Pero agad din itong bumangon, nanginginig sa galit, kinuha muli ang kanyang espada at tumalon mula sa balcony upang tapusin na si AG. Ngunit paglapit ng talam sa leeg ni AG, kusa itong huminto at ni hindi man lang siya kumurap. Pilit lumalaban si Rin para basagin ang kapangyarihan ni AG pero wala siyang nagawa at muling bumagsak sa lupa, wasak at umiiyak, dahil ang tanging layunin niya sa buhay ay hanapin at patayin ang taong responsable sa Great Destruction at pumatay sa kanyang mga magulang, ngunit ngayon, hindi na niya ito magawa. Naawa si AG sa kanya at sinabing dapat ay humanap siya ng bagong layunin sa buhay at magmahal para mapunan ang kanyang kawalan. Ngunit sumagot si Rin na walang sino man ang kayang magmahal sa isang psycho na tulad niya. Sa totoo lang, may punto siya. Pero si AG na isang top-tier simp ay agad na sumagot na hindi iyon totoo, at hindi niya alintanang mahalin o pakasalan si Rin. Sa kasamaang palad, ang simpleng linyang iyon ay nag-trigger sa kanyang kapangyarihan, at biglang sinaksak muli ng ghoul si Rin gamit ang isa pang tentacle, na tila nagsanib na ang kanilang kapalaran. Tumayo si Rin at sinabing hindi niya hahayaang masaktan si AG, dahil siya lang ang may karapatang pumatay dito balang araw. Hindi alam ni AG kung paano niya maiintindihan ang bagong relasyong ito, nang biglang lumitaw sa itaas ng balcony ang isang lalaking mukhang galing sa Matrix, Fran. Binati ni Fran si AG sa pagkakabuo ng kanyang kapangyarihan, ngunit sinabing wala iyong silbi laban sa kanya. Biglang naalala ni AG ang kapatid niya, pero bago pa man siya makagalaw, ginamit ni Fran ang kanyang time-stopping powers, biglang nawala at sumulpot sa likod ni AG, sabay tinulak ang mukha nito pabagsak sa lupa. Sinabi ni Fran kay AG na dadalhin siya pabalik sa bagong tayong underground government headquarters kung saan nila pagdedesisyonan kung ano ang gagawin sa kanya. Pagdilat ni AG, nasa loob na siya ng isang pasilidad kung saan nakatali siya sa isang straitjacket at hindi makagalaw. Naisip niya agad kung nasaan si Senna at kung ligtas pa ba ito. Maya-maya, pumasok si Rin sa silid at nagsimulang tanggalin ang mga tali niya, dahilan para malito si AG at tanungin siya kung anong ginagawa niya. Sinabihan lang siya ni Rin na manahimik dahil tinutulungan niya itong makatakas. Tinanggal niya ang lahat ng sinturon ng straitjacket at binuksan ang pinto ng kalayaan, kung saan bumungad kay AG ang maraming mga gwardyang nakabulagta at naliligo sa sarili nilang dugo. Habang naglalakad sa ibabaw ng mga bangkay, yumuko si Rin at pinulot ang isang sirang blade ng kutsilyo, at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang buuin ito muli. Hindi ito pinansin ni AG, pero biglang tumalon si Rin papunta sa kanyang leeg para tapusin siya, ngunit muli siyang napigilan ng kapangyarihan ni AG. Sinabi ni Rin na kaya lang niya ito inililigtas ay dahil ayaw niyang iba ang papatay sa kanya, at saka sinabi kay AG na sumunod kung gusto talaga niyang makatakas. Pumasok sila sa loob ng isang air duct at nagsimulang gumapang, pero sa kalagitnaan nito, sinubukan ni Rin na patayin siya sa ibang paraan. Naisip niyang baka kung maaksidente si AG tulad ng tama ng ligaw na bala, hindi siya mapoprotektahan ng kanyang kapangyarihan. Kaya tumalikod siya at nagpaputok ng baril, sa kasamaang palad, hindi rin ito umubra dahil ilang ulit na tumalbog ang bala hanggang sa tamaan si Rin sa ulo at mapatay siya. Pero hindi iyon naging malaking bagay para sa kanya dahil agad niyang ginamit ang kanyang healing spell para ayusin ang sugat at saka muling naglakad. Pagkalabas nila sa air duct, nagtungo sila sa isang mapanganib na ruta kung saan kailangan nilang tumawid sa isang makitid na tubo. Sadya itong pinili ni Rin, umaasang mahuhulog si AG at mamamatay. Pero si Rin mismo ang nadulas at muling namatay, habang matagumpay na nakakross si AG.
Pagkatapos ay naghilom na naman si Rin at sinamahan siya muli, at pinangunahan siya patungo sa isang corridor na punong-puno ng booby traps laban sa mga intruder. Pero pumalpak din ito dahil siya lang ang paulit-ulit na tinatamaan ng mga trap, namamatay at nabubuhay ulit habang si AJ ay nanunood lang mula sa ligtas na distansya. Pagkatapos nilang malampasan ang seksyong iyon, nakalabas din sila sa pasilidad, kung saan tinanong ni AJ si Rin kung kailan niya balak talikuran ang intensyon niyang patayin siya, dahil ang tanging dahilan kung bakit niya ito kinokontrol ay dahil hindi niya kayang harapin ang isang immortal assassin. Lumuhad si Rin at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang buhayin muli ang mga tuyot na bulaklak, saka sinabi kay AJ na mananatili siyang kasama nito magpakailanman dahil kasal na sila. Ngunit sabay sabing hinding-hindi niya ibibigay ang kanyang puso sa kanya. Sa sinabi niyang iyon, tuluyan nang nawasak ang pag-asa ni AJ para sa future generation. Pero mukhang trip niya pa rin ito. Pagkatapos nito, dumating sila sa dulo ng pasilidad kung saan may 100, 100 patungong kalayaan, at isa naman patungo kay Senna. Mabilis at malinaw ang naging desisyon ni AJ, iligtas si Senna. Ngunit pilit siyang pinigilan ni Rin, sinasabing tiyak ang kamatayan kung pupunta siya roon. Ayon sa kanya, ang kapangyarihan ni Fran ay time stop, at kaya nitong sabay na patigilin ang tatlong bagay, kaya hindi basta-basta makokontrol ni AJ ang sitwasyon. Sa kabila nito, nagdesisyon si Rin na tulungan siya dahil wala na rin siyang ibang opsyon. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang isang grupo ng mga sundalo na handang Ma'am pero ginamit ni AJ ang kanyang kapangyarihan upang gumuho ang tulay na kinatatayuan ng mga ito. Kinuha ni Rin ang mga baril ng mga ito habang si AJ ay nagpatuloy sa paglakad, kung saan 2 sundalo pa ang nagpaputok sa kanya. Hindi na ito naging problema dahil pinigilan niya ang mga bala gamit ang kanyang kapangyarihan at tuloy-tuloy na dumaan sa gitna nila. Sa wakas, narating niya ang isang malaking silid kung saan nakita niya si Senna sa loob ng isang kakaibang sleeping chamber. Agad siyang nagtangkang lapitan ito, ngunit hinaranggan siya ni Fran. Bago sila mag-engage, biglang lumitaw si Rin at naghagis ng 3 granada kay Fran. Alam niyang mapipilitan si Fran na gamitin ang lahat ng 3 time-stop instance nito para iligtas ang sarili. Ngunit tuso si Fran, tumalon siya sa ere, sinalo ang lahat ng granada, at ibinalik ang mga ito kay AJ. Pareho silang sumugod sa isa't isa, at na-realize ni Rin na ginugulo ni Fran ang utak ni AJ. Umaasang papatigilin nito ang granada gamit ang kapangyarihan niya, at magkakaroon si Fran ng opening para umatake. Pero hindi kumagit si AJ at nagpas siyang sumugod na lang. Nabigla si Fran, ngunit huli na para kumilos, pareho na silang mamamatay. Sa kabutihang palad, isang ikatlong karakter ang biglang sumulpot sa pagitan nila at ginamit ang kanyang power of peace upang pilitin silang mag-ceasefire. Tumigil sila sa kanilang mga galaw habang bumagsak ang mga granada sa sahig nang hindi sumasabog. Sinabi ng lalaking ito na siya ang order na may kapangyarihang pilitin ang sinuman na huwag gumawa ng kahit anong agresibong kilos. Bago pa man maintindihan ni AJ ang nangyayari, biglang pumasok ang isang grupo ng iba pang tao at pinalibutan siya. Sumigaw si Rin na magpigil siya dahil ang mga ito ay ang top 10 orders sa buong mundo ngayon. Labis ang pagkagulat ni AJ at hindi siya makakilos, hanggang sa lumapit sa kanya ang isang lalaking mukhang samurai at binati siya sa pagpapatunay ng kanyang kakayahan. Sa huli, nalaman ni AJ na isa lang pala itong test para matukoy kung karapat-dapat ba siyang mapabilang sa kanila. Litong-lito pa rin si AJ, kaya isa sa mga puting buhok na lalaki na nagngangalang Yoshi ang nagsimulang magpaliwanag. Ayon sa kanya, nang nagdulot si AJ ng pagkawasak sa lumang mundo, nabuo ang isang bagong mundo kung saan nagsimulang lumitaw ang lahat ng mga bagong orders. Upang mapigilan ang anumang panibagong sakuna, lumikha ang UN ng isang maliit na underground government na binubuo ng pinakamalalakas na orders upang mapanatili ang balanse. Ngayon, dahil sa kapangyarihan ni AJ, nagpasya silang sakupin ang buong mundo upang makalikha ng isang lugar ng kapayapaan at kasaganaan, kung saan ang mga orders ay tinitingala at iginagalang, at hindi basta-basta minamaliit ng mga ordinaryong tao. Nabigla si AJ sa narinig at tumingin kay Senna, ngunit sinabi ni Yoshi na huwag siyang mag-alala dahil napigilan ni Fran ang paglala ng sakit sa dugo ni Senna gamit ang kanyang time stop, para mabigyan sila ng sapat na oras upang hanapan ito ng lunas. Ipinahayag ni Yoshi na ito ang matagal nang pinapangarap ni AJ, isang mundo ng kapayapaan, ngunit hindi sigurado si AJ kung ito nga ba talaga ang gusto niya. Ayon pa kay Yoshi, idineklara na nila ang kanilang kalayaan na may si AJ bilang kanilang hari, at nagsimula na rin sila ng digmaan laban sa Japan.
Lalo lang nagulat si AG at tinanong niya kung ano ang mangyayari kung tatanggihan niya ang lahat ng ito, pero ngumiti lang si Yoshi at sinabing pwede naman niya iyong gawin. Subalit, inihayag na raw nila sa buong mundo na si AG ang may sala sa pagkawasak ng lumang mundo at nagsimula na ang digmaan sa ngalan niya. Napagtanto ni AG na ginagamit lang siya bilang puppet para sa kanilang plano ng global domination, at ginagawang bihag si Senna upang matiyak na hindi niya sila pagtataksilan. Maya-maya, ipinatawag siya sa War Council Room kung saan nakaupo na ang lahat ng orders, si Yoshi ang namumuno sa mesa. Umupo si AG sa dulo ng kabilang panig, at dito nagsimulang magsalita ang isang 4 na matang nerd na babae na nagngangalang Mary upang ipaliwanag ang kanilang plano sa pag-atake. Napansin ni AG na siya mismo ang inilalagay nila sa front lines kahit wala namang malinaw na dahilan, kaya tinanong niya kung tama bang ang hari ang ilalagay sa pinakadelikadong posisyon. Pero ngumiti lang ang lahat at sinagot siya ni Mary na ang isang hari ay dapat laging manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Nais sanang magmungkahi si AG ng alternatibong estratehiya, pero agad itong tinanggihan ng buong council, na ikinagalit niya. Sumigaw siya kay Yoshi, ngunit biglang ginamit ni Mary ang kanyang kakaibang special power na parang flashlight para bulagin siya habang sinasabing dapat siyang matutong magsalita ng may respeto. Sinabihan siya ni Mary na manahimik at magbihis para sa meeting dahil isa lang daw siyang puffer, at dapat ay huwag masyadong madaldal. Galit na bumalik si AG sa kanyang silid at nagpalit ng mas maayos na damit. Habang naglalakad pabalik sa council room, nasalubong niya ang isang maliit na blue-haired na babae na nag-abot sa kanya ng isang baril, sabay sabing ayon sa kanyang powers of divination, kakailanganin ito ni AG sa lalong madaling panahon. Nagtaka man si AG, nagpatuloy pa rin siya papunta sa silid ng pagpupulong kung saan agad siyang pinaupo ni Mary dahil makikipag-ugnayan na raw sila sa Prime Minister ng susunod na rehiyon. Nag-join sila sa isang video call kung saan ipinaliwanag ni Mary na lahat ng miyembro ng underground government ay nasa ilalim ng kontrol ni AG at halos napilitan lang silang gumawa ng coup. Naiinis si AG na siya na naman ang sinisisi sa lahat, pero pinili niyang manahimik alang-alang sa kaligtasan ni Senna. Bago pa makapagsalita muli si Mary, sinabihan siya ng Prime Minister na tumahimik dahil hindi siya naniniwalang kontrolado sila ni AG. Pinalit niya ang broadcast sa isang silid kung saan naroon ang lahat ng pamilya ng 10 orders mula sa underground government. Ayon sa kanya, kung totoo mang kontrolado sila ni AG, hindi raw sila magre-react sa kahit anong mangyari, at sa puntong iyon, iniutos niya ang pagpatay sa mga hostage dahil sa kaugnayan nila sa mga traidor. Nagulat si Mary habang isa-isang pinugutan ng ulo ang mga hostage ng mga sundalo, walang kaawa-awa, habang ang mga orders ay walang nagawa kundi manood. Nagulat si AG sa kabarbaruhan na ito, habang si Mea ay natakot para sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Bago pa may pag-utos ng Prime Minister ang pagpapatupad ng susunod na pagpatay, biglang tumawa si AG at sinabing wala nang saysay ang pagpatay ng hostage. Bigla niyang inilabas ang baril at binaril si Mary sa dibdib. Nabigla ang Prime Minister, ngunit hindi doon natapos si AG, sunod-sunod niyang pinagbabaril ang lahat ng miyembro ng 10 orders, at nagsibagsakan ang mga ito na parang patay. Hindi inaasahan ng Prime Minister ang pangyayari at hindi na siya nakapagsalita. Pero ang totoo, ginamit ni AG ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mga bala na tumama sa kanila. Paalis na sana siya para tapusin ang meeting nang biglang bumukas ang pinto sa likod niya at tumalon si Rin na may hawak na espada. Walang hiya siyang tumalon papunta kay AG para atakihin ito, ngunit wala ng oras para mag-isip si AG kaya binaril niya si Rin sa ulo at sinundan ito ng double tap sa harap ng buong mundo. Pagkatapos noon, tumingin siya sa Prime Minister na nananatiling tulala at sinabi sa kanya na kusang ibigay ang lungsod sa kanila kung ayaw nitong masira ang lahat. Pagtatapos ng meeting, isa-isang bumangon ang mga miyembro ng orders habang si Rin ay naghilom muli at nagtataka kung anong kasalanan niya at lagi siyang ganito ang tinatanggap. Gayunpaman, mukhang nasiyahan ang lahat sa resulta dahil malamang sa isip ng Prime Minister, si AG na talaga ang nag-iisang may sala sa likod ng lahat ng nangyari. Kinaumagahan, naghanda na sila para sa unang pagsalakay at ipinadala si AG para mag-infiltrate ng lungsod kasama si Rin at ilang sundalo. Habang naglalakad sila sa loob ng tunnels, sinabi ni AG kay Rin na ipapakita niya sa 10 orders ang tunay niyang lakas at pipilitin silang humanap ng lunas sa sakit ni Senna. Sinabi ni Rin na isang napakabobong plano ang iniisip ni AG, pero iginiit ni AG na nakatali na ang tadhana nila sa isa't isa kaya wala siyang choice kundi tumulong.
Habang naglalakad sila pasulong, halatang hindi masaya ang mga sundalo sa utos na sumunod sa isang batang lalaki lamang. Biglang nagsimulang bumitak ang kisame sa ibabaw nila, at iyon na ang hudyat para sa mga sundalong tumakbo sa takot at iwan si AJ sa gitna ng panganib. Sinubukan ni AJ pigilan ang pagbagsak ng kisame, habang sinasabi ni Rin na dapat na silang umatras, pero nagpumilit si AJ na magpatuloy dahil ayaw niyang magmukhang duwag. Bago pa man sila makakilos, tumakbo papunta sa unahan ang blue-haired girl na si Io at ginamit ang kanyang powers of divination para hulaan kung saan babagsak ang mga bato. Sinabi niyang sundan siya at nagsimula siyang tumakbo diretso papunta sa exit habang nililigtasan ang mga bumabagsak na bato gamit ang kanyang kakayahan. Sa kabutihang palad, ligtas silang nakalabas ng tunnel at pagkarating nila sa labas ay sinabi ni Io kay AJ na ang kanilang layunin ay umiwas sa labanan at hanapin ang target na tinatawag na Rock God. Naguluhan at nainis si AJ dahil na-realize niyang ginagawa lang siyang utusan ng 10 orders, kaya nagdesisyon siyang ipakita kung sino talaga ang boss. Kasabay nito, nadidistract siya sa hair ribbon ni Io at sinubukang kunin ito na parang pervert. Naramdaman agad ni Io ang creep vibes at tumalon sa isang gusali habang sumisigaw na dapat humingi muna ng consent, at sinabi niyang ayon sa tatay niya, kapag may humawak sa kanyang hair ribbon, magkakaroon siya ng pantang. Siyempre, hindi naniwala si AJ dahil alam naman niya kung paano talaga nabubuo ang mga sanggol, pero sinabihan na lang si Io na huwag mag-alala at hindi na niya uulitin iyon. Bumaba si Io mula sa bubong pero napilayan ang kanyang paa. Bago pa man siya matulungan ni AJ, biglang dumating si Rin at sinabing natagpuan na niya ang Rock God. Biglang lumitaw ang isang malaking rock monster at nagsimulang man-iron ang lahat. Sinubukang gamitin ni AJ ang kanyang control power para sakupin ito pero hindi ito gumana dahil avatar lang ito kagaya ng kanyang goal, at hindi ang mismong user. Agad niyang napagpasyahang tumakbo palayo kasama si Io. Ngunit patuloy si Rin sa paglalantad ng kanilang kinaroroonan sa rock monster, umaasang mapatay si AJ. Nagtago sina AJ at Io sa ilalim ng tulay, at napansin ni AJ na nasaktan si Io. Tinulungan niya itong makatayo pero nadulas ito, at sa kanyang pagsalo ay nahawakan niya muli ang hair ribbon. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit laking gulat niya nang biglang lumaki ang tiyan ni Io at nagsimulang umiyak. Nabigla si AJ sa nakita, pero wala siyang panahon para mag-isip at agad na tumakbo palayo kasama si Io habang lumitaw ang tunay na user ng Rock Monster avatar na si Kyo at sinimulang kausapin si Rin. Habang nagtatago sina AJ at Io, bigla siyang hinawakan ni Io at sinabing malapit na siyang manganak. Nagsimulang kabahan si AJ at hindi alam kung anong dapat gawin, pero sinabi ni Io na makinig siyang mabuti dahil ayon sa kanyang divination, ang United Nations ay paparating na para hulihin siya at maglulunsad ng nuclear missile sa lungsod na iyon, nawawasak sa lahat ng nasa paligid. Lubos itong ikinagulat ni AJ at hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa headquarters, pero kahit ang walkie-talkie niya ay walang signal. Napagdesisyonan niyang ang unang prioridad ay ang kaligtasan ni Io, kaya agad niya itong binuhat at tumakbo papunta sa lungsod, kung saan nakita niya ang ilang tao at nagtanong kung saan ang pinakamalapit na ospital. Sa kabutihang palad, agad niyang natagpuan ang ospital at sinabi ng nurse na dumating siya ng sakto at magiging ligtas na si Io. Dinala siya sa isang silid habang binabati si AJ sa pagkakaroon ng baby. Hindi alam ni AJ kung paano ipapaliwanag ang lahat kaya nanahimik na lamang siya habang iniisip kung paano ililigtas ang buong lungsod mula sa nalalapit na kapahamakan. Sinabi ni Io na siya raw mismo ang nagdala ng problemang ito sa katawan niya at dapat ay iwan na lang siya ni AJ para iligtas ang sarili, pero nagalit si AJ at sinabihang tumahimik dahil hindi siya tatakas sa kanyang responsibilidad. Bigla niyang napansin ang isang cell tower at may naka-install na network jammer sa itaas nito. Samantala, si Rin ay hinahabol pa rin ni Kyo, ang may-ari ng rock monster, na pilit siyang hinihimok na sumanib sa kanyang panig upang patayin si AJ, at sa gayon ay mapipigilan pa raw nila ang missile launch. Pero si Rin ay isang certified knucklehead na hindi alam kung tatanggapin ba niya ang alok o hindi. Buti na lang, bago pa siya makapagdesisyon, nasira na ni AJ ang jammer at agad niyang nakontak si Rin at inutusan siyang patayin ang Rock God. Agad na umira lang utos at kinuha ni Rin ang kanyang espada at buong lakas na tinaga si Kyo. Nablock ito ni Kyo gamit ang kanyang malaking maso, pero hindi agad sumuko si Rin at nirepair ang espada bago muling umatake at tuluyang nasugatan si Kyo. Samantala, sa cell tower,
nagtagumpay si AG na makakonekta sa headquarters kung saan sinabi ni Mary na kailangan na niyang umalis agad dahil ilulunsad na ng UN ang missile. Pero huli na, dahil nakita niyang nailunsad na ito, tumingin siya kay Rin pero nakita niyang nitrify na ito ni Kyo, ang Rock King, at nakahandusay ng walang galaw. Dahil dito, iniutos ni Yoshi kay Mary na potrisan ang lahat ng tropa at iwan si AG at ang kanyang grupo upang mamatay. Nagulat si Mary, pero sinunod pa rin niya ang utos. Habang natatanto ni AG na siya na lang ang natitirang pag-asa, agad siyang tumakbo pabalik sa ospital, pero sumulpot si Kyo at ang Rock Monster at binasag ang mga pader nito. Sa huling sandali, ginamit ni AG ang kanyang command magic upang lumikha ng air pressure wall, na nagligtas sa kanilang lahat mula sa tiyak na kamatayan. Na-realize ni AG na kailangang mailikas agad ang lahat ng tao sa lungsod. Pero naglaro ng madumi si Kyo at sumigaw sa publiko na si AG ang order mula 10 taon na ang nakalipas na naging sanhi ng pagkawasak ng mundo. Napuno ng galit ang mga tao at nagsimulang batuhin si AG, sumisigaw na dapat siyang mamatay. Lalong lumalakas ang kapangyarihan ni Kyo habang si AG naman ay pilit sumisigaw sa mga tao na hayaang siya muna ang magligtas sa kanila at saka na nila siya kamuhian pagkatapos. Ngunit sa kanyang gulat, ang nurse sa likod niya ay sinaksak siya sa likod gamit ang isang scalpel, sabay ikot nito sa sugat habang puno ng puot sa kanyang mga mata, dahil sa alaala ng pagkamatay ng kanyang anak noong Great Destruction. Akala ni Kyo na nagawa na niya ang kanyang parte at ang natitira na lang ay mamatay kasama ng iba. Pero laking gulat niya nang muling bumangon si AG at gamitin ang kanyang domination power upang kontrolin ang lahat ng tao sa paligid, pati na rin si Kyo, at inutusan silang mabuhay at makaligtas sa nuclear blast. Nabigla si Kyo sa determinasyon ni AG, dahil nasa ilalim na niya si Kyo, nagawa ni AG na kontrolin ang Rock Monster at tumalon sa ibabaw nito bago tumingin sa paparating na missile. Akala ni Kyo ay nababaliw na si AG, dahil kahit pagamitin niya ang air pressure trick ay wala rin daw itong laban sa missile. Ngunit tumanggi si AG na sumuko, hinugot niya ang scalpel mula sa kanyang likod at gumamit ng gravity reversing spell sa missile. Bumagal ito ng kaunti, pero hindi pa rin sapat para mapahinto ito. Kaya ginamit ni AG ang Rock Monster bilang higanteng braso para saluhin ang missile. Ilang segundo itong gumana, pero kalaunan ay tuluyang nawasak ang Rock Monster. At sa sandaling tila aamin na ng pagkatalo si AG, biglang lumitaw mula sa kung saan si Ben, ang samurai guy, kasama ang isang blondie, at ginamit ni Ben ang kanyang avatar upang agad na durugin ang missile sa atomic level. Nagulat si AG at hindi makapaniwalang may kayang gumawa noon, pero sinabi ni Ben na ang wish niya ay magkaroon ng walang kapantay na lakas, kaya ngayon kayanan niyang i-delete ang kahit anong bagay sa atomic scale. Nagalit si Kyo at sinubukang gamitin muli ang Rock God upang durugin si AG habang pilit niya itong pinipigilan. Nagsimulang umiyak si Kyo habang sinasabi niyang hindi kailanman makakabayad si AG sa kasalanang ginawa niya noon. Pero bago pa man siya madurage, biglang sumulpot sina Ben at ang blondie at tinulungan siyang pigilan ng kamao, sabay sabing nagpapasalamat sila kay AG dahil isinalba niya ang mga pamilya ng 10 orders. Habang naghahanda silang lahat, nalaman nila na may isa pang missile na paparating. Naghanda si AG para saluhin ito, pero nagsimulang mag-disintegrate ang Rock God. Hindi na siya pwedeng sumuko, kaya ginamit niya ang kanyang anti-gravity spell para subukang pahintuin ang missile habang sabay na ginagamit ang kanyang control skill upang pigilan ang pagbagsak ng mga bato sa mga tao sa lungsod. Sa puntong ito, nagsimulang pagdudahan ni Kyo ang sarili, dahil na-realize niya na kahit lahat ng tao ay galit kay AG, patuloy pa rin itong nagsasakripisyo ng sarili para sa kaligtasan ng iba. Dahil dito, nabuhayan siya ng loob at nagdesisyon na tumulong kay AG. Kaya ibinuhos ni Kyo ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Rock God, pero kahit ganoon, hindi pa rin ito sapat. Napasigaw si AG humihingi ng tulong, at sa kabutihang palad, biglang lumitaw ang isang emo order at ibinagsak si Rin sa tabi ni AG. Ginamit ni Rin ang kanyang healing magic upang buuin muli ang Rock God, na sa wakas ay sapat para mapabagal ang paparating na missile, at nagbigay ng pagkakataon kay Ben para tuluyang sirain ito, naligtas ang buong lungsod. Makalipas ang ilang araw, nag-relax na ang lahat at nagsisimula ng manumbalik ang katahimikan, nang biglang dumating si Lauren, ang blondie, at sinabing nagising na si Senna matapos siyang gisingin ni Yoshi, at naghihintay ito kay AG. Labis ang galit ni AG sa nalaman dahil alam niyang 6 na buwan na lang ang natitirang buhay ni Senna mula nang magising ito,
at may kasunduan silang dalawa ni Yoshi na panatilihin si Sena sa loob ng time stop hanggat hindi pa nila natatagpuan ang lunas. Galit na pumasok si Eiji sa silid at nadatnang nakaupo si Sena sa wheelchair na nakatingin sa kanya ng blanko. Lalong nag-init ang ulo ni Eiji at agad niyang sinugod si Yoshi, sinakal ito at sumigaw kung bakit niya sinira ang kanilang kasunduan. Sinabi ni Yoshi na kalma lang siya dahil mukhang hindi naman naaalala ni Sena ang pag-atake ni Rin, bagay na nagpakalma ng kaunti kay Eiji, dahil ibig sabihin ay hindi pa alam ni Sena na isa siyang order at responsable sa pagkamatay ng napakaraming tao 10 taon na ang nakalipas. Nagsimulang makipag-usap si Eiji kay Sena, ngunit napansin niyang sinabi na ni Yoshi sa kapatid ang tungkol sa sakit nito at ang natitira nitong buhay. Nagsimulang umiyak si Sena, at sinampal niya si Eiji dahil sa pagdadala ng pasanin na ito ng mag-isa sa loob ng napakahabang panahon. Niyakap siya ni Eiji at nangakong hinding-hindi na siya muling magsisinungaling sa kanya. Pagkatapos noon, binuhat niya si Sena at ibinalik sa kama, kung saan may disclaimer na binanggit na hindi sila tunay na magkadugo, bago ang isang malinis at inosenteng batsin. Maya-maya, habang nagpapahinga si Eiji sa common room, lumapit ang isang sundalo at sinabing inilipat ni Yoshi si Sena mula sa kanyang silid, dahilan para agad magalit si Eiji at magmadaling hanapin ito. Sa kabutihang palad, hindi naging mahirap hanapin si Yoshi, at agad niya itong pinagsabihan na bitawan si Sena. Ngunit taliwas sa inaasahan, sinabi ni Yoshi na mananatiling, panauhin niya si Sena hanggat hindi natatapos ni Eiji ang lahat ng kanyang mga misyon. Napagtanto ni Eiji na isa lang itong paraan para gawing bihag si Sena, kaya agad niyang ginamit ang kanyang domination power para kontrolin ang wheelchair ni Sena at palapitin ito sa kanya. Sa kanyang gulat, gumamit si Yoshi ng sarili nitong kakaibang kapangyarihan, at biglang bumalik ang wheelchair ni Sena sa kanya habang tinulak si Eiji ng isa sa mga tauhan ni Yoshi pabagsak sa lupa. Sinabihan siya ni Yoshi na maghinay-hinay dahil hawak niya ang buhay ni Sena sa kanyang palad, at inutusan siyang sakupin ang Japan. Lumabas na pagkatapos ng Great Destruction, ang buong lungsod ng Hiroshima ay naging isang estado na pinapatakbo ng Yakuza, at sa kawalan ng tunay na gobyerno, sila ang naging namumuno sa lugar. Naging madali ang trabaho ni Eiji dahil agad niyang kinontrol ang buong area gamit ang kanyang domination spell, ginawang parang mga puppet ang Yakuza, at isinailalim sa kanyang utos, na sa huli ay naging kontrolado rin ni Yoshi. Matapos ang misyon, nagdesisyon sina Eiji at Rin na mag-relax at libutin ang lungsod, nag-date sila, nagsusubuan ng pagkain, at nag-enjoy sa tahimik na mga sandali na parang wala silang pakialam sa problema ng mundo. Ngunit panandalian lang ang kasiyahan dahil habang bumibili si Rin ng snacks, isang misteryosong lalaki ang biglang lumapit mula sa likuran at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang control ni Eiji kay Rin, dahilan upang bumalik ito sa dati niyang sarili at muling mag-alab ang kanyang paghihiganti. Kasabay nito, ang ilan sa mga Yakuza na nabalik sa normal ay sinimulang habulin at pagbabarilin si Eiji sa parke habang litong-lito siyang tumatakbo. Sa kanyang pagtakas, hinarap siya ng isang lalaking may eye patch, na sinabing matagal na siyang naghihintay na makita ang order na Sumire sa mundo. Hindi kilala ni Eiji ang lalaking ito, pero bigla niyang nakita si Rin na lumalabas mula sa dilim, ngunit napansin niyang may mali, nagliliyab ang galit sa mga mata nito. Tumawa ang eye patch guy at sinabing si Rin ay wala na sa ilalim ng control ni Eiji at malaya na siyang patayin siya. Tinangka ni Eiji na gamitin muli ang kanyang kapangyarihan kay Rin, pero naka-special headphones ito, kaya hindi niya marinig ang utos ni Eiji, na nag-iwan sa kanya ng walang kapangyarihan laban sa kanya. Nagsimulang atakihin siya ni Rin gamit ang kanyang espada, sunod-sunod na palo habang pilit siyang umiiwas. Sa huli, tinamaan siya sa braso, at agad itong naputol. Bumagsak si Eiji sa lupa sa tindi ng sakit, habang itinutok ni Rin ang kanyang espada sa kanyang mukha. Bago pa niya ito tuluyang mapatay, dumating si I.O., ang Ribbon Girl, at itinulak si Rin palayo habang sinagip si Eiji. Sinabihan ni Ben ang dalawa na tumakas na at siya na ang bahala kay Rin, ngunit pumihil si Eiji at sinabing huwag siyang saktan, dahil si Rin pa rin ito, at gusto pa rin niyang ibalik siya. Tumawa ang lalaking si Han, sinabing napakabobo ni Eiji na ipaglaban ang mundong galit sa kanya. Sinabi ni I.O. kay Eiji na kailangan na nilang tumakas dahil sobrang lakas ng eye patch guy, at sa wakas ay inamin niyang ang buong grupo ng 10 orders ay nilikha para talunin lang ang iisang lalaking ito. Pero tumanggi si Eiji na umalis nang hindi nailigtas si Rin. Patuloy na lumalakas si Rin at naslash pa si Ben, at muli siyang lumapit kay Eiji. Bago pa siya tuluyang mataga, tumalon si I.O. sa harap ni Eiji,
tinanggap ang tama, at bumagsak sa lupa na duguan. Hindi tumigil si Rin at sinubukang isaksak ang kanyang espada kay AG, ngunit nilikha ni AG ang isang air barrier sa pagitan nila na pumihil sa atake. Sinubukan ni AG na abutin si Rin, ngunit hindi siya marinig nito, at doon niya napansin ang matinding puot at pagkasuklam sa mga mata nito laban sa kanya. Lubos siyang nasaktan sa nakita, pero nilaklak niya ang isang baso ng purong copium at ipinilit sa sarili na ito'y dahil lamang kontrolado siya ng eye patch na ulol. Para mailigtas siya, dumampot si AG ng bato at pinakawalan ito papunta sa eye patch guy, na tumuloy sa katawan nito at gumawa ng butas sa kanyang torso. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, nagsimulang tumawa ang eye patch guy at sinabing tanga si AG kung iniisip niyang siya ang tunay na order. Lumalabas na piyon lamang siya at ang tunay na reorder ay nagtatago at kinokontrol lamang siya mula sa likod. Kasabay nito, lumikha ang eye patch guy ng isang malaking itim na static energy na sumunggab kay AG at sinimulang higupin siya papasok, nang biglang bumagsak mula sa langit si Yoshi at ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan kung saan anumang kasinungalingan niya ay nagiging totoo. Sumigaw siya na si AG ay nasa labas na ng static energy at lubusang magaling, at sa gulat ni AG, bigla siyang lumitaw sa labas, muling buo ang kanyang braso na dati naputol. Sumunod na isinigaw ni Yoshi na parehong ligtas sina Io at Ben, at sa isang iglap, tumayo silang dalawa na parang walang nangyari. Laking takot ng eye patch guy kay Yoshi at sinubukang umatras, pero sinuntok siya ni Yoshi sa mukha, dahilan para mawalan ito ng malay. Dahil dito, nagsitakbuhan na ang natitira pang mga kalaban, kasama si Rin. Tinawag ni AG si Rin, ngunit minura lang siya nito at tumakbo palayo. Hinarap ni AG si Yoshi at hinanap ang paliwanag kung sino ba talaga ang kalaban nila. Biglang lumitaw si Daisy sa harapan niya at sinabing ang nakalaban nila ay si Jen, ang order na walang iba kundi ang ama ni AG. Tumutol si AG at tumangging maniwala na ang kanyang ama, na akala niyang namatay sa Great Destruction dahil sa kanya, ay buhay pa pala. Sumigaw siya kay Daisy na sabihin ang totoo, ngunit ang sagot lang ng mahiwagang fairy girl ay ang sabihing buksan niya ang kanyang mga mata at pumili kung gusto niyang tanggapin ang katotohanan o patuloy na mabuhay sa kasinungalingan. Hindi rin sigurado si Yoshi sa sitwasyon, kaya ipinadala niya sina Io at Ben sa isang misyon sa countryside para alamin kung ano pa ang pwedeng matuklasan tungkol sa ama ni AG. Lalong naging interesado si AG sa posibilidad na buhay pa nga ang ama niya, ang taong buong akala niya ay matagal nang patay. Kaya agad pumayag si AG, kinabukasan, siya at si Io ay lumarga na sa kanilang misyon at huminto muna para sa isang masarap na lunch ng walang katapusang ramen bowls. Busog na busog si AG nang mapansin niyang wala pala siyang pambayad, isang broke boy kagaya ng karamihan. Napansin ito ni Io, at dahil sanay na siya sa ganyang klase ng lalaki, sinabi niyang huwag siyang mag-alala dahil sasagutin ng kanilang grupo ang lahat ng gastos. Pero gumawa pa rin ng excuse si AG, sinasabing nasa kay Rin pa ang kanyang wallet. Halatang mabigat pa rin ang iniisip niya tungkol kay Rin, habang si Io ay masaya na makasama si AG nang silang dalawa lang. Nang maglaon, nakisakay sila sa likod ng isang mini truck papalapit sa destinasyon nila. Sinubukan ni Io na magparamdam kay AG, pero napagtanto niyang wala talaga siyang chance dahil si AG ay iniisip pa rin kung paano mababawi si Rin. Tahimik na lang siyang nag-scout habang nagpipigil sa sarili. Pagsapit ng gabi, narating nila ang isang malaking kuweba na kailangang imbestigahan. Bumaba sila sa sasakyan at nagsimulang pumasok sa loob para silipin kung anong meron. Habang naglalakad sila sa madilim na tunnel ng kuweba, bigla nilang napansing may kakaiba. Nagsimulang gumuho ang kisame ng kuweba, at natigilan si Io sa takot. Buti na lang, hinayla siya agad ni AG at nagsimulang tumakbo papasok para makaiwas sa pagguho, ayaw niyang mabalita sa YouTube bilang biktima ng cave collapse. Habang tumatakbo, sinigawan niya si Io na gamitin ang divination powers niya para humingi ng senyales. Pagkatapos ng ilang segundo, natauhan si Io at ginamit ang kanyang kapangyarihan, na nagbigay sa kanya ng parang fortune cookie na nagsabing dumiretso lang. Ngunit bago pa niya masabi ito kay AG, nagsimula siyang magduda sa sarili at nalito sa sariling iniisip. Patuloy ang sigaw ni AG kung anong dapat nilang gawin. Sa wakas, natauhan si Io at sinabing lumiko sila sa kanan imbes na dumiretso. Agad na tumakbo si AG papasok sa kanang lagusan, akala nila iligtas na sila, pero sandali lang ang kalmadong iyon, bumigay ang lupa sa ilalim nila, at sabay silang bumagsak sa isang madilim na ilog. Nawalan ng malay si Io sa pagkakabigla at nagsimulang malunod sa maduming tubig,
pero agad siyang sinagip ni AG at iniakyat sa pampang. Nagkamalay na si IO at nagsimula silang magpatuyo ng damit sa tabi ng apoy habang nag-uusap. Paulit-ulit na sinasabi ni AG na sana nandoon si Rin at humihingi siya ng tawad kay IO dahil nadamay siya sa gulong ito. Doon na puno ang salop para kay IO, galit siyang tumingin kay AG at sinabing isa siyang tanga na ni hindi makita kung ano ang nasa harapan niya. Sinabi ni IO na bata pa lang siya, nangangarap na siya tungkol sa magiging asawa niya, at nang makuha niya ang kanyang kapangyarihan, ang unang ginawa niya ay hanapin kung sino ito. At ngayon na alam na niyang si AG ito, ang sakit-sakit para sa kanya na makita siyang puro si Rin pa rin ang iniisip, isang babaeng gusto siyang patayin at tumakbo palayo sa kanya sa unang pagkakataon na nagkaroon ito ng pagkakataon. Hindi alam ni AG kung ano ang sasabihin matapos ang matinding pagtatapat ni IO, nang biglang lumindol ang lupa at lumitaw ang isang napakagandang demigod na babae na nagngangalang Kami, kasama ang grupo ng kanyang mga avatars. Nagsimulang mangasar si Kami kina AG at IO, sinasabing maghanap na lang sila ng kwarto kung gusto nilang mag-sweet moment. Biglang naalala ni AG na minsan sinabi ni Yoshi sa kanya na tanging isang demigod na tulad ni Kami ang may kakayahang pagalingin si Sena, kaya agad siyang nakiusap kung pwede ba siyang tumulong. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Kami, sinabing boring daw ang ganoong klaseng trabaho. Sa kabila nito, nagbigay siya ng isang kondisyon, kung matatalo siya ni na AG at IO sa isang laro ng ball catch, maaaring pag-isipan niyang tumulong. Simple lang ang rules, kailangang mahuli ni na AG at IO ang bola mula kay Kami at sa kanyang avatars. Ang tanging bawal ay gamitin ni AG ang kanyang powers para kontrolin mismo ang bola. Tinanggap ni AG ang hamon dahil wala naman siyang ibang opsyon at nagsimula ang laro. Gumamit siya ng powers sa sarili niya para makatalon ng mataas, pero kahit anong pilit niya, hindi niya mapantayan ang bilis ni Kami o mahulaan kung saan niya itatapon ang bola. Humingi siya ng tulong kay IO, Ribbon, at nagsimula itong magsabi kung saan pupunta ang bola gamit ang kanyang divination powers, pero kahit ganoon, mabagal pa rin ang timpla nila para mahuli ito. Paulit-ulit silang sumusubok hanggang sa bumagsak silang dalawa sa lupa, hingal na hingal. Agad na inialok ni IO ang kanyang hita bilang unan kay AG at pinunasan ang pawis nito, sabay sabing hinding-hindi siya lalayo at lagi siyang nasa tabi nito para matulungan siyang hanapin ang lunas para kay Sena. Laking tuwa ni AG sa sinabi ni IO, kaya sinubukan nila ang bagong strategy, magkahawak kamay silang hinabol ang bola. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang hintayin ni AG ang prediksyon ni IO dahil nararamdaman niya ito sa kamay niya, at mas bumilis pa ang galaw nila. Paunti-unti silang lumalapit sa bola, pero hindi pa rin nila ito mahuli. Muli silang bumagsak sa lupa, pagod, at na-realize ni AG na pareho na silang nasa physical limit nila. Pero hindi siya pwedeng sumuko, kaya gumamit siya ng avatar para subukang hulihin ang bola. Sabi ni Kami, interesting ang strategy pero duda siyang gagana. Bigla na lang tumalon si AG at nahuli ang bola bago pa siya bumagsak muli, gamit ang avatar bilang pambansang distraction. Na-realize ni Kami ang ginawa niya, pero since pasok pa rin ito sa rules, tinanggap niya ang pagkatalo at pumayag na sumama sa kanila para tulungan si Sena. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, biglang dumating ang isang Australian surfer dude na may kasamang rumaragasang ilog at ginamit ang kanyang kapangyarihan para subukang lunurin silang lahat. Buti na lang, mabilis si AG at nakagawa ng air barrier para sa kanilang lahat, pero hindi pa rin ito sapat. Nagbago ng porma ang surfer dude, nagsuot ng scuba gear at pumasok sa tubig na may hawak na spear gun, habang sinabi ni Kami kay AG na kailangan niyang mag-isip agad ng paraan bago sila maubusan ng hangin. Nagbigay ng ideya si Kami kina AG at IO na pagsamahin ang kanilang avatars upang makabuo ng mas malakas na avatar. Sinubukan nila ito at habang magkahawak ang kanilang mga kamay, naramdaman nila ang malakas na enerhiya na dumadaloy sa pagitan nila hanggang sa biglang lumitaw ang isang bagong avatar na may taglay na kapangyarihan nina AG at IO. Ang avatar na ito ay nagawang hulaan kung saan tatama ang sibat at ginamit ang kakayahan ni AG upang pabagalin ito, kaya't ligtas sila mula sa pinsala. Sa huli, upang tapusin ang laban, ginamit ni AG ang kapangyarihan niya upang kontrolin ang mga isda sa paligid at pinatama ang mga ito sa Australian guy, dahilan upang mawalan ito ng malay. Itinali nila ang lalaki at sinabi ni Kami na miyembro ito ng grupong tinatawag na SP6. Tinanong niya kung bakit siya hinahabol, ngunit tumanggi itong sumagot at bigla na lang sumigaw para kay Daisy, na agad lumitaw mula sa wala.
Bigla silang isinama ni Daisy sa isang video call kasama si Ran, ang eye patch guy, at ilan pang mga orders, na agad silang inasar bago isa sa kanila ang gumamit ng dimensional blade para umatake mula sa screen. Akala ni AJ na palabas lang iyon, pero sa kanyang pagkagulat at takot, lumitaw ang mga totoong blade sa harap nila at dumiretso sa kanila. Tinamaan si Kami ng atake at napatay siya agad na umabot ang balita kay Yoshi, na dumating sa headquarters kung saan naroon na si AJ. Pinuri siya ni Yoshi sa pagkapanalo sa kalaban at sa pagdaig kay Kami sa laro nito, ngunit hindi na ito mahalaga para kay AJ. Nakiusap siya kay Yoshi na buhayin si Kami gamit ang kanyang kapangyarihan, pero sinabi nitong huli na ang lahat at wala na siyang magagawa. Inutusan niya si AJ na bumalik sa headquarters dahil tapos na raw ang kanyang misyon. Nagreklamo si AJ na hindi niya makokontrol ang Japan kung nakatali lang siya, pero kalaunan ay sumuko at naisip na wala na siyang silbi kay Yoshi. Bigla siyang tinapak ng isa sa mga kasama at sinabing kung gagamitin ulit ni Jen ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng panibagong Great Destruction, hindi na nila iligtas si Senna o ang sinuman. Nabigla si AJ nang marinig na konektado ang kanyang ama sa Great Destruction, kaya galit siyang humarap kay Yoshi at tinanong kung ano pa ang hindi nito sinasabi sa kanya. Ipinahayag ni AJ na pupuntahan niya at ililigtas si Ren kahit siya lang mag-isa, ngunit biglang pinaupo siya ni Yoshi at ibinunyag ang totoo. 10 taon na ang nakalipas, isa siyang researcher sa isang institusyon na pinamumunuan ng ama ni AJ na si Jen. Noon ay isang nerd si Yoshi na adik sa pananaliksik at walang alam sa tunay na mundo. Si Jen ang kanyang senior at mentor na mabait sa kanya. Ngunit nagsimulang kumalat ang chismis na pinapaboran siya ni Jen kapalit ng hindi kanais-nais na bagay para makakuha ng mas maraming pondo, dahilan upang kamuhiin siya ng kanyang mga kasamahan. Pero hindi siya iniwan ni Jen dahil abala si Yoshi sa isang espesyal na device na kayang gawing enerhiya ang kagustuhan ng isang tao. Naniniwala si Jen na ang device ay magdadala ng kaligayahan sa marami at sinabi kay Yoshi na ipagmalaki ang sarili niya. Ngunit isang araw ay bigla siyang nagbago, nang pumasok si Yoshi sa opisina ni Jen, madilim ito at puno ng mga bulaklak, at lahat ng siyentista sa pasilidad ay patay na. Nang tanungin ni Yoshi kung ano ang nangyayari, sinabi ni Jen na ito na ang katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap, isang sistema na kayang tuparin ang kahit anong kagustuhan ng sinuman. Ang sistemang iyon ay si Daisy, ang parehong diwata na tumutupad ng mga wish. Pinalaya ni Jen si Daisy sa mundo upang tuparin ang mga hiling ng mga tao, at isa sa mga wish na iyon ang kay AJ, na naging dahilan ng pagkawasak ng mundo. Gayunpaman, lahat ng iyon ay ayon sa plano ng ama ni AJ. Ngunit hindi siya nasiyahan sa naging resulta dahil ang tunay niyang hangarin ay wasakin ang buong mundo upang muling buuin ito mula sa simula, tulad ng sarili niyang, Wrath Village. Sinabi ni Yoshi kay AJ na kapag nakuha siya ni Jen, magpapakawala ito ng panibagong Great Destruction at sa pagkakataong ito, matatapos niya ang kanyang misyon. Nadala si Yoshi ng emosyon at nagpahayag na hindi niya hahayaang mangyari iyon, ngunit itinulak siya ni AJ dahil nagmumukha na raw eksena ito sa isang violent BL drama. Pagkarating sa kanyang silid, nagpa siya si AJ na kausapin si Daisy dahil tiyak niyang alam nito ang buong katotohanan. Biglang lumitaw si Daisy sa kanyang kwarto, ngunit bago sumagot sa tanong niya, sinabi nitong gusto raw siyang kausapin ni Ren. Habang nag-uusap ang dalawa, sinimulan ng mga miyembro ng PS6 ang paglusob sa headquarters ng organisasyon ni Yoshi upang dukutin si Senna ayon sa kagustuhan ni Jen. Lumalabas na si Ren ay isang double agent at agad siyang nagbabala kay AJ, na dali-daling nagtungo sa council room upang ibahagi ang impormasyon sa kanyang team. Agad namang nagpadala si Yoshi ng team upang harangin ang mga sumalakay, pero iniutos ni Eyepatch na huwag makipaglaban at sa halip ay humanap ng paraan upang makatakas. Unang dumating ang peacekeeper at ginamit ang kanyang abilidad para patahimikin ang intruder, pero dahil wala naman itong balak lumaban, walang epekto ang kapangyarihan sa kanya. Sumunod namang dumating ang four-eyed secretary at binaril ang intruder, na sumabog ang ulo ngunit agad itong nag-regenerate. Sinabihan ni Eyepatch na agawin ang salamin ng secretary dahil kapag hindi siya nakakakita, hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan. Ipinadala ng intruder ang kanyang goblin companion para nakawin ang salamin, at inutusan naman ni Yoshi ang secretary na magpaputok ayon sa kanyang direksyon. Kasabay nito, inutusan ni Eyepatch ang intruder kung paano iwasan ang mga atake. Habang sumusunod sa mga direksyon ni Yoshi ang secretary sa pagpapaputok, binibigyan naman ni Patch ng tamang direksyon ang intruder upang maiwasan ang lahat ng ito.
Napagtanto ni Yoshi na pinapanood sila ni Ren at kaya naiiwasan ng kalaban ang lahat ng atake. Kaya agad niyang binago ang plano at inutusan si AG na siya na ang magbigay ng utos. Habang inuutusan ni AG ang secretary na barilin ang kalaban, sinabi naman ni Eyepatch sa intruder na magtago sa likod ng pinto. Gayunpaman, may grupo na ng mga sundalo sa lugar para hulihin ang intruder at agad nila itong pinasabog gamit ang rocket launcher. Natawa si Yoshi sa tagumpay ng kanyang plano dahil nagpadala siya ng email sa control room upang mag-deploy ng mga sundalo sa bawat pasukan nang hindi gumagamit ng communication system. Pero 4 na hakbang na palang nauuna si Jen sa kanya, ang intruder ay Pain lamang, at si Frank, ang time stopper, ang siyang dumukot kay Senna at tumakas palabas ng headquarters. Pagkakatanggap ng balita, nakatanggap agad sina AG at Yoshi ng video call mula kay Jen, na sinabi kay Yoshi na masyado itong tutok sa misyon kaya hindi nito nakikita ang mga bagay na wala sa harap niya, kaya siya palaging bigo. Mura ang isinagot ni EG kay Jen, tinatanong kung bakit niya dinukot si Senna, at sinagot siya ni Jen na ginagawa lang niya ang tungkulin niya bilang ama upang alagaan ang kanyang anak. Sa pagtatapos ng tawag, tuluyan ng kinumpirma kay AG na si Jen nga ang kanyang ama. Ibinigay ni IO ang approximate location ni Senna, at nagpas siyang iligtas siya ni EG ng mag-isa. Pinipigilan siya ni Yoshi, sinasabing kapag nakuha siya ni Jen ay magdudulot ito ng panibagong Great Destruction, pero hindi na iniintindi ni AG ang kapalaran ng mundo basta't maligtas lang ang kanyang kapatid. Pinalaya niya ang lahat mula sa kanyang control at sinabi kay Yoshi na hindi naman talaga sila naging isang tunay na team, saka siya umalis ng silid. Gamit ang kakayahan ni Dollar Store na makapag-warp sa espasyo, nagtungo sila sa lokasyon, ngunit nang dumating sila, winasak na rin ito sa parehong paraan ng nangyari sa kuweba ni Kami. Samantala, dinala ni Frank si Senna sa isang barko kung saan naghihintay sina Eyepatch at Ren upang kunin siya. Sinabi ni Frank kay Patch na may kasunduan siya kay Jen at siya mismo ang maghahatid kay Senna sa kanya. Sinabi ni Patch na pag-usapan muna nila ito at inutusan si Ren na isama muna si Senna. Habang naliligo ang dalawang lalaki, ikinwento ni Ren kay Senna kung paano nawala ni Frank ang kanyang asawa at anak sa Great Destruction, at kung paano siya humiling ng kapangyarihang mapahinto ang oras para iligtas ang mga ito. Hindi niya nailigtas ang pamilya noon, pero ipinangako ni Jen na bubuhayin ang mga ito kapalit ng pagdala niya kay Senna. Narinig ni Rin mula kay Senna na si Eiji Hoshimiya ang order na nasa likod ng Great Destruction, at gusto niya itong gantihan. Pero tinawag ni Senna ang plano ni Rin na half-baked kung papatayin lang niya si AG. Sabi niya, kung gusto talaga nitong saktan si AG, mas mabuting siya, Senna, ang patayin para mas masaktan ito. Gayunpaman, hindi basta-basta papayag si Senna na mamatay dahil may sarili rin siyang plano. Samantala, si Abraham Luis Fran, Eyepatch, at ang grupo niya ay pinagtaksilan si Frank, Time Stopper, at nagsimulang pagbabarilin ito. Wala nang ibang magawa si Frank kundi magtago dahil hindi niya kayang pigilan ang lahat ng bala gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit dumating si Senna at agad tumigil ang lahat, tinawag niya si Frank na duwag dahil humiling ito ng kapangyarihang kayang pahintuin lang ang oras pero hindi baguhin ang tadhana. Kinutya rin niya ang ideya ng pag-asa sa mga wish granting dahil ang tunay na matatag ay nakukuha ang gusto nila gamit ang sarili nilang lakas. Sinabi niya kay Fran na kapag pinatay niya si Frank, magpapakamatay siya, at siguradong hindi matutuwa ang ama niya. Sa halip, pinasumpa niya si Frank na maging tapat sa kanya at protektahan siya sa lahat ng pagkakataon. Kinuha ni Senna ang kontrol sa barko at nalaman niyang ang ama niya pala ang pinuno ng kalaban. Hindi siya makapaniwala dahil nakita raw niyang namatay ang ama noong araw ng Great Destruction, pero naisip niya rin na wala naman siya sa bahay noon kaya peke ang mga alaala niya. Samantala, nalaman ni Janai Hoshimiya, Yoshi, ang plano ni Janai, ama ni AG. Ipinaliwanag niya sa grupo na tina-target ni Janai ang 5 mahalagang shrine na bumubuo sa reverse pentagram. Ang isang bahagi nito ay nasa ley lines na puno ng natural energy, at ang reverse pentagram ay gaya ng device na kayang gawing enerhiya ang mga kagustuhan ng tao. Sa tingin niya, pinapatay ni Janai ang mga priestess at mga demigod na nagbabantay sa mga shrine upang makontrol ang mga ito at gamitin ang giant coil para muling buksan ang Gate of Destruction. Ngunit si AG at Senna ang tila susi sa pagbubukas ng gate, at kapag kulang sila, mabibigo ang plano. Sa kabilang banda, dinala ni Abraham si Senna at ang 2 niyang tauhan sa isang hotel at sinabing doon sila maghintay.
Balak daw nilang isiwalat sa buong mundo na si AG ang order na responsable sa Great Destruction 10 taon na ang nakalipas para tuluyang habulin ito ng buong mundo. Iniwan sila roon, at sinubukan ni Sena na kontakin si AG ngunit hindi gumagana ang telepono at internet. Ayaw niyang sumuko kaya nakaisip siya ng ibang paraan para may parating ang istorya niya sa publiko bago pa man may palabas ni Abraham ang binagong bersyon nito. Kinapanayam niya si Rin tungkol sa Great Destruction at hindi nagtagal, dumagsa ang mga reporter sa hotel. Lumabas si Sena para kausapin sila at tinanong siya ni Abraham kung ano ang nangyayari. Ibinunyag ni Sena na siya ang tumawag sa mga media at hindi rin niya maintindihan kung paano niya iyon nagawa. Lumabas na ginamit niya ang recorded interview ni Rin at pinakiusapan ng receptionist ng hotel para ipadala ito sa mga media. Biglang dumating si Janai at sinabing lumayo muna ang mga reporter dahil gusto niyang makausap muna ang anak niya. Habang papalapit siya kay Sena, sigurado si Sena na hindi ito ang tunay niyang ama dahil hindi tugma ang mukha nito sa kanyang mga alaala. Nagdesisyon siyang tingnan ang susunod na kilos ng lalaki, at bigla siyang niyakap nito, sabay bulong ng isang bagay sa kanyang tainga na labis niyang ikinagulat. Nagsimulang umakto si Janai na parang sabik na sabik siyang muling makita si Sena matapos ang 10 taon, ngunit umatras si Sena at sinabing tigilan na nito ang pagpapanggap na ama niya. Gayunpaman, binanggit ni Janai ang mga bagay na tanging tunay niyang ama lang ang makakaalam, kaya na-corner si Sena. Bigla siyang nakaisip ng paraan para gamitin ang sitwasyong ito sa kanyang pabor at nakisakay sa kwento ni Janai, sabay sabing dapat nitong aminin sa harap ng buong mundo na hindi si AG ang may kasalanan sa Great Destruction. Ipinaliwanag niya na ang kumpanya ni Janai ang lumikha ng orders at hindi naman talaga ginasto ni AG na sirain ang mundo, nalunod lang siya sa kapangyarihang bigla niyang nakuha. Nagdulot ito ng matinding ingay sa media at agad umabot ang balita kina Yoshi at sa grupo niya. Napag-isip ni Yoshi na maaaring makita ni AG ang interview na iyon at matutunton niya ang kinaroroonan ni Sena, kaya mas lalong nabawasan ang oras nila para pigilan si Janai. Nagdesisyon si Yoshi na hatiin ang kanyang grupo sa 3 bahagi para protektahan ang natitirang 3 shrine laban sa PS6, umaasang aabot sila sa oras. Samantala, hinihintay ni Sena ang reaksyon ni Janai matapos ang kanyang pahayag. Sa una ay sumang-ayon si Janai, inamin na ang kanyang organisasyon ang lumikha ng orders kaya naisip ni Sena na baka sumusuko na ito. Ngunit bigla nitong sinabi na kahit ano pa man ang intensyon ni AG, siya pa rin ang responsable sa pagkamatay ng milyon-milyong tao at nararapat lamang siyang parusahan. Si Sena, na nasa ilalim na ng impluwensya ng kapangyarihan ni Janai, ay sumang-ayon. Idinagdag pa ni Janai na kasalukuyang nakikipagdigma si AG laban sa buong mundo at natuklasan ng PS6 na plano nitong ulitin ang Great Destruction. Muli na namang sumang-ayon si Sena sa kanya, nagtaka siya sa sarili kung anong nangyayari, hanggang sa maalala niya na noong niyakap siya ni Janai kanina, inutusan pala siya nito na ibunyag ang tungkol sa kumpanya nito at sumang-ayon sa lahat ng sasabihin niya. Napagtanto niyang ginamit lang siya ni Janai at wala siyang magawa habang ang galit ng publiko ay bigla na lang sumabog. Binuhat siya ni Janai at naglakad palayo, ngunit hinarang sila ni Narin at Frank. Sinubukan silang i-dominate ni Abraham, eye-patch, ngunit tinutukan siya ni Rin ng espada, bantang papatayin siya bago pa man ito magamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nagpa siya si Janai na gamitin na ang tunay niyang kapangyarihan at tinalo si Narin at Frank ng napakadali. Sa parehong oras, dumating si AG sa hotel kung saan bihag si Sena, salamat sa kakayahan ni Kami Musubi, Walmart o Orochimaru, na mag-warp. Nagmadali siya at nang bumukas ang elevator, nakita niya agad si Sena. Tumakbo siya papunta rito ngunit biglang tinamaan siya ng dimensional slash mula sa samurai na tauhan ni Janai, dahilan para maputol ang kanyang mga braso at gumuho ang kalahati ng hotel. Bati ni Janai kay AG na sa wakas ay nagkakaroon na sila ng family reunion matapos ang 10 taon. Ngunit tumanggi si AG na kilalanin siya bilang ama at mariing sinabi na ibalik sa kanya si Sena. Gayunman, sinabi ni Janai na hindi niya ito papayagan at kung gusto ni AG na manatili kay Sena, dapat siyang sumanib sa kanyang panig. Idineklara rin ni Janai na dahil malapit nang mamatay si Sena, balak niyang gamitin ang buhay nito para sa kanyang pananaliksik at buksan muli ang gate na naging sanhi ng pagkawasak ng mundo. Sagot naman ni AG, hindi niya hahayaang mangyari ito. Ngunit biglang sinabi ni Sena na tumigil na siya sa pag-asa, at tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Labis na nasaktan si AG sa narinig at naramdaman niyang nawalan na siya ng dahilan para lumaban.
Ngunit biglang dumating ang bulag na samurai, at sinabi ni Janai na oras na para umatras sila. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni Eiji na hindi niya kailangang magkaroon ng dahilan para iligtas si Sena, lalaban siya para sa kanya kahit mawalan na ito ng pag-asa. Bigla siyang tumayo at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang maibalik ang kanyang mga braso sa katawan at muling makipaglaban. Naramdaman ng bulag na samurai ang determinasyon ni Eiji at, bilang paggalang sa kanyang lakas ng loob, humingi siya ng pahintulot kay Janai na harapin ito sa isang patas na laban. Pinayagan siya ni Janai at tumalon ang samurai upang harapin si Eiji. Ginamit muna ni Eiji ang kapangyarihan ng isa sa mga intruder upang mag-summon ng maraming goblin at lusubin ang samurai, na inakala lamang na panlinlang ang mga ito. Ngunit biglang sumugod si Eiji sa kanya ng direkta. Hindi naintindihan ng samurai ang kanyang estratehiya, kaya't nang gamitin niya ang kanyang dimensional slash, dumaan lang ito kay Eiji dahil sobrang lapit niya at ang tinamaan ay ang mga goblin. Sinuntok ni Eiji ang samurai gamit ang buong lakas niya, at napahanga si Janai sa kanyang determinasyon. Binigyan niya ito ng pangakong maglalaban sila muli kapag handa na si Eiji at idineklara ang laban bilang tabla. Pagkaalis ni Janai, nawalan ng malay si Eiji at nang magising siya, nakagapos na siya sa isang kama. Nagtaka siya kung nasaan siya at ipinaliwanag ni Io na nasa safe house siya. Biglang nag-alala si Eiji para kay Sena, ngunit sinabi ni Io na bukas ay sasakay sina Yoshi sa base ni Janai para iligtas siya, ngunit ayaw nilang sumama si Eiji dahil delikado ito. Tumanggi si Eiji na magpaiwan, ngunit biglang umibabaw sa kanya si Io at sinabing itigil na nito ang kakaisip sa stepsister niya at gumawa na lang sila ng mga anak. Habang sinusubukan ni Io na agawin ang pagkabirhen ni Eiji, biglang kumalat sa media ang balitang si Eiji ang may kasalanan sa pagguho ng hotel dahil may mga larawan siyang papasok dito bago ito masira. Maging ang gobyerno ay sinisi siya at tinawag siyang terorista. Lalong dumami ang galit ng publiko sa kanya, at ang negatibong emosyon ng mga tao ay unti-unting naiipon upang maisakatuparan ang plano ni Janai. Samantala, sa safe house, hindi makakilo si Eiji dahil wala talaga siyang nararamdaman para kay Io. Sa katunayan, kahit kay Rin ay wala na siyang interes ngayon dahil matapos niyang malaman na hindi niya tunay na kapatid si Sena, nagsimula siyang makaramdam ng Alabama love para rito. Sinabi niya kay Io na sana'y maintindihan nito na hindi niya ito kayang mahalin, dahil si Sena lamang ang nasa puso niya mula nang mawala ang kanilang pamilya. Io ay nadismaya, pero tinanggap niya ang pagkatalo at pinalaya si Eiji upang mailigtas si Sena. Gayunpaman, tinanong niya si Eiji kung bakit niya iniisip na patay na ang kanyang ama gayong nakita niya si Janai mismo. Sagot ni Eiji, sigurado siyang hindi iyon ang tunay niyang ama dahil nasaksihan niya mismo ang pagkamatay nito noong naganap ang Great Destruction. Biglang ipinakita ni Io ang isang lumang family picture kung saan kasama si Eiji, Sena, Janai, at ang kanilang ina. Hindi makapaniwala si Eiji sa kanyang nakikita, at ipinaliwanag ni Io na isa siya sa mga test subject noon sa kumpanya ni Janai at nakita niya ang litratong iyon sa wallpaper ng laptop ni Janai noong isa pa itong researcher. Ipinagtapat ni Io na si Janai nga ang tunay na ama ni Eiji. Napahawak sa ulo si Eiji dahil tila nahahati ang kanyang isipan sa pagpoproseso ng alaala. Habang mas iniisip niya ang tungkol sa Great Destruction, lalo lamang siyang sumasakit ang ulo, hanggang sa biglang lumitaw ang isang maliit na avatar sa kanyang ulo. Kasunod nito, lumitaw si Daisy at sinabing mukhang hindi na kayang itago pa ang katotohanan. Nagtanong si Eiji kung ano ang nilalang sa kanyang ulo, at ipinaliwanag ni Daisy na ito ay isang kakayahan na matagal nang binabago ang kanyang mga alaala. Sinabi rin niya na wala na silang oras dahil si Sena ay malapit ng matrigger para sa panibagong Great Destruction. Samantala, inilunsad na ng puwersa ni Yoshi ang kanilang pag-atake sa base ni Janai gamit ang mga tangke at sandata. Pinasok din ng mga order sa kanilang panig ang base, ngunit agad namang tumugon ang grupo ni Janai at pinakawala ang kanilang mga order upang depensahan ito. Sa kabilang banda, dinala ni Janai si Sena sa isang higanteng gintong gate at tinanong kung naaalala niya ito. Sagot ni Sena, wala siyang maalala, pero sinabihan siya ni Janai na mag-focus dahil nakita na niya ang gate na ito noon, isang pintuang patungo sa mundong kayang tuparin ang lahat ng kagustuhan ng sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Janai na 10 taon na ang nakalipas nang magsimula siyang magsaliksik kung paano gawing enerhiya ang mga kagustuhan, dahil gusto niyang makahanap ng lunas para sa sakit ni Sena. Tuloy-tuloy siyang nagtrabaho at isang araw ay nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa gate na patungo sa spirit world.
Ayon sa kanya, habang ang katawan nila ay nasa physical world, mas nangingibabaw ang mga batas ng pisikal na mundo. Pero sa kabilang panig, ang isipan ang naghahari at maaaring gawing realidad ang mga kagustuhan. Sinabi pa ni Janai kay Sena na siya ang unang taong nabigyan ng katuparan ng hiling mula sa gate, at dahil dito, nabuksan ang pintuan at ipinanganak ang mga order. Napahawak si Sena sa ulo dahil sumakit ito, palatandaan na apektado rin siya ng memory-altering avatar tulad ni AG. Sinimulan ni Sena ang pagsisi sa sarili dahil sa Great Destruction, ngunit sinabi ni Janai na hindi siya ang may kasalanan, bagkus, siya mismo ang dahilan ng nangyari. Gayunpaman, nang buksan ni Sena ang gate noon, ito ay sira na, at ngayon siya lang ang tanging makakapag-ayos at makakapagbukas muli nito. Biglang lumitaw ang maliit na avatar sa ulo ni Sena, ngunit agad itong sinira ni Janai gamit ang kanyang kapangyarihan, dahilan upang pilit bumalik ang lahat ng alaala ni Sena. Nang maalala niyang siya pala ang unang taong pumasok sa mental world imbes na si AG, biglang bumukas muli ang gate. Kasabay nito ay dumating si Rin matapos makatakas sa kulungan, ngunit bago pa siya makakilos ay sinampal siya ng avatar ni Janai at nawalan ng malay. Samantala, nahihirapan ang team ni Yoshi sa pakikipaglaban kay Janai nang biglang dumating si AG kasama si Iyo. Bumagsak siya mula sa bubong, iniligtas ang babaeng may 4 na mata mula sa isang creepy na matandang order, at dali-daling tumuloy para iligtas si Sena. Natagpuan niya itong walang malay sa loob ng isang sleeping pod at sinabing ililigtas niya ito. Ngunit sinabi ni Janai na wala nang kailangang gawin dahil pumayag na si Sena na makipagtulungan sa kanya. Dahil dito, mabubuksan na raw ang pintuan patungong mental world kung saan matutupad ang lahat ng kagustuhan ng sangkatauhan. Tinanong ni AG kung ano ang mangyayari kung magkasalungat ang wish ng dalawang tao, at lumitaw si Daisy upang sagutin ito. Ipinakita niya kay AG ang isang mundo kung saan magkasama silang masaya ni Sena at ito ay ganap na gumaling. Nabigla si AG sa kanyang nakita, at sinabi ni Daisy na kapag nagkaroon ng conflicting wishes, malilikha ang isang parallel world upang maisakatuparan ang pangalawang kagustuhan. Sa bagong mundong iyon, kung may dalawang wish ulit na nagkokontrahan, panibagong mundo na naman ang malilikha, at paulit-ulit ito hanggang lahat ay makamit ang gusto nila. Hinikayat ni Janai si AG na huwag na siyang labanan dahil ginagawa niya ito para sa sangkatauhan, at maaari ring makamit ni AG ang pangarap niyang gumaling si Sena. Ngunit tumanggi si AG at sinabing kung mangyayari ang lahat sa ibang universe, hindi na ito tunay. Sinagot siya ni Janai na kasing totoo ito ng mundong kinalalagyan nila ngayon, ngunit gaya ng isang taong ayaw umintindi sa multiverse theory, hindi naniwala si AG. Lumapit siya kay Sena at ginaising ito upang yayain ng umuwi. Pero pinigilan siya ni Sena, sinabing huwag siyang makialam sa plano ng kanyang ama. Bigla na lang siyang sinaksak ni Sena, at nanlaki ang mata ni AG nang sabihing siya talaga ang naging sanhi ng Great Destruction 10 taon na ang nakakalipas. Nagtanong si AG kung bakit niya ito ginagawa, ngunit inulit lang ni Sena ang sinabi niya. Hindi siya makapaniwala at tinanong si Janai, na siya ring nagpatunay na si Sena nga ang may kagagawan ng pagkawasak ng mundo. Pilit namang iginiit ni AG na malinaw niyang naaalala na siya ang salarin, ngunit lumitaw muli si Daisy at pinaalalahanan siya na matagal na niyang sinabi na mali ang kanyang mga alaala. Habang sinasabi ito ni Sena, muling lumitaw ang maliit na avatar sa ulo ni AG na pilit binubura ang kanyang mga alaala. Ngunit sinabi ni Janai na dahil nagkaroon ito ng pisikal na anyo, ibig sabihin ay hindi na nito kayang pigilan ang mga totoong alaala. Pinilit niyang maalala ni AG ang totoo at tinanong kung ano nga ba talaga ang wish ni Sena 10 taon na ang nakalipas. Bigla niyang naalala na si Sena pala ang nag-wish na ma-dominate ang mundo upang manatiling masaya at buo ang kanilang pamilya habang buhay, at dahil inosente at taos-puso ang wish na iyon, ito ay na-manifest bilang pinakamalakas na ability. Ngunit si Little Sena ay hindi ito nakontrol kaya naganap ang Great Destruction. Lubos siyang nasaktan at nagsimulang sisihin ang sarili. Bagamat nagulat si Janai na yun ang win-ish ni Sena imbes na gumaling lang, natuwa pa rin siya dahil nabuksan na ang gate. Ngunit habang lumulubog si Sena sa guilt, nagsimulang magsara ang gate. Sinabi ni AG kay Sena na hindi ito kasalanan niya, pero walang epekto ang kanyang mga salita. Noon ay sinabi ni Daisy na mag-wish siya, at napagdesisyonan ni AG na akuin ang lahat ng kasalanan ni Sena. Sa pamamagitan ng wish na iyon, na-manifest ang maliit na avatar at nagkaroon siya ng kapangyarihang burahin ang alaala at kakayahan ni Sena. Para siguradong hindi maalala ni Sena ang nangyari, binago rin ni AG ang alaala ng kanilang mga magulang,
at epektibo ito hanggang sa kasalukuyan. Nang mapagtanto ito ni AG, nawasak ang avatar at napaluhod siya sa sobrang sakit at desperasyon. Sinabi ni Senna na noon ay maghihiwalay na ang kanilang mga magulang, kaya ginasto niyang i-dominate ang mundo para mapanatili silang buo, ngunit hindi niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan kaya nasira ang mundo. Idineklara niyang kailangan niyang akuin ang responsibilidad at tanging paraan ay ang tumulong sa kanilang ama na likhain ng isang mundong matutupad ang lahat ng wishes ng tao. Tuto si AG dahil ang mundong iyon ay magiging kasinungalingan, ngunit tinawag siyang ipokrito ni Senna dahil ang nakaraang 10 taon ng buhay niya ay isang kasinungalingan din, dahil sa kanya. Sinabi ni Senna na kahit kasinungalingan, natutunan niyang ito rin ay maaaring magdala ng kaligayahan. Masaya raw siya sa pag-aalaga ni AG sa kanya, at ngayon gusto niyang ibahagi ang kaligayahang iyon sa buong mundo. Walang masabi si AG at hinalikan siya ni Senna bago ito umalis upang likhain ang bagong mundo. Tinangka ni AG na pigilan siya gamit ang kanyang kapangyarihan, pero hindi na siya hinayaang muli ni Senna, agad nitong pinutol ang kanyang kamay at nahulog si AG mula sa tulay. Sa pagkawala ng huling hadlang, ginamit ni Janai si Senna at ang kanyang avatar para buksan ang gate. Samantala, bumagsak si AG sa paanan ng gusali kung saan siya natagpuan ni Rin at Jinamo ang kanyang mga sugat. Narinig ni Rin ang lahat at alam na niya ngayon na hindi si AG ang may kagagawan ng Great Destruction. Hinimok niya itong bumangon dahil kailangan pa nilang iligtas si Senna, ngunit ngayon ay tila patay na sa loob si AG. Nakahandusay siya habang umiiyak si Rin, nagsisisi sa tangka niyang patayin ito gayong hindi pala ito ang pumatay sa kanyang mga magulang. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa at sinaksak ang sarili sa mata gamit ang bubog bilang kapalit. Pagkatapos, sinabi niya kay AG na gagawin niya ang lahat para sa kanya. Ang bipolar na si Rin ay biglang sinapak-sapak si AG para magising at sinabing kailangan nilang iligtas si Senna. Ngunit sinabi ni AG na wala na siyang gana dahil tinanggihan siya ni Senna at wala na siyang karapatang pigilan ito. Tinanong siya ni Rin kung magpapakaduwag ba siya at hahayaang mamatay si Senna. Pero hindi pa rin makumbinsi si AG. Sinabi ni Rin kay AG na kung mahal niya talaga si Senna, hindi niya hahayaang mamatay ito kahit pakamuhiin siya nito. Sa wakas, ang mga salitang iyon ang nagpagising kay AG. Humingi siya ng tulong kay Rin para mailigtas si Senna, at pumayag itong masaya. Hinalikan niya si AG at pinagsama nila ang kanilang avatars sa iisang layunin, ang protektahan si Senna. Samantala, binuksan na ni Janai ang gate at biglang nagkaroon ng pangit na black and white filter sa buong mundo. Dumating din si Yoshi kasama ang kanyang team, agad niyang tinutukan ng Glock si Janai at sinabing pinagkatiwalaan at iginalang niya ito noon pero siya ay pinagtaksilan. Lumabas na ang galit ni Yoshi kay Janai ay dahil sa daddy issues niya, gusto sana niyang siya ang maging unang subject ng eksperimento para buksan ang mental world. Sinabi niya na kung siya lang ang pinili ni Janai na unang mag-wish imbes kay Senna, hindi sana nangyari ang Great Destruction at masaya ang lahat. Dahil hindi makapagpaputok si Yoshi, sumugod ang isa sa kanyang kasama gamit ang suicide bombing ability para tapusin si Jen. Ngunit siya ay biglang napatigil at sumugod naman ang babaeng may 4 na mata, pero napatigil din ito dahil pinoprotektahan ni Frank si Jen. Sinubukan ni Yoshi na labanan si Frank gamit ang sarili niyang power, ngunit hindi nito kayang labanan ang time freeze ni Frank habang aktibo pa ito, kaya't napagdesisyonan ni Yoshi na barilin si Senna imbes. Pinigilan rin ito ni Frank, at pagkatapos ay tinawag ni Jen ang kanyang bulag na samurai upang ipagpatuloy ang laban. Tumindig si Yoshi para harapin ito, ngunit biglang dumating sina AG at Rin. Sumugod silang dalawa ngunit madaling naputol ng samurai ang kanilang atake. Gayunpaman, gamit ang kanilang pinagsamang kapangyarihan, agad silang gumaling. Habang hinaharang ni Rin ang espada ng samurai para makabuo ng opening, sinipa ito ni AG at nawalan ng malay. Agad siyang sumugod kay Jen at ginamit nilang dalawa ang kani-kanilang abilities para i-dominate ang isa't isa. Idineklara ni AG na ililigtas niya si Senna habang sinabi ni Jen na tutuparin niya ang wish nito. Ang kanilang banggaan ay lumikha ng malalakas na enerhiyang nagpapabago sa espasyo sa paligid nila. Sinabi ni Jen na tanggapin na lang ni AG na ayaw ni Senna na mailigtas. Dagdag pa niya, kahit may salba ito, mabubuhay lang ito ng 6 na buwan at kaiinisan siya ng buong mundo. Ngunit hindi nagpatinag si AG, sinabi niya na nagsasakripisyo si Senna dahil iniisip nitong pabigat siya sa pamilya dahil sa kanyang sakit. Idineklara ni AG na hinding-hindi niya iiwan si Senna sa panahong pinakakailangan siya nito,
At mas pipiliin niyang iligtas ang totoong Senna kaysa payagan ang mundong ito na mabuhay sa kasinungalingan. Sinabi rin niya kay Jen na aminin na lang nito na hindi naman talaga niya iniintindi ang wish ni Senna kundi gusto lang nitong matapos ang kanyang eksperimento na sumablay 10 taon na ang nakaraan. Biglang sumugod si AG at pinabagsak si Jen gamit ang isang malakas na suntok. Nakita ni Yoshi ang pagkakataon kaya inutusan niya si low-budget Orochimaru na magbukas ng portal na tatumbok sa harap mismo ni Frank. Binaril niya ito gamit ang bala na dumaan sa portal. Batid niyang 3 beses lang kayang gamitin ni Frank ang time freeze, at hindi na niya kayang pigilan ang bala. Gaya ng inaasahan, tumama ang bala sa ulo ni Frank at agad itong napatay. Nang nawala na ang bisa ng time freezing ability ni Frank, isang bala ang papunta na kay Senna ngunit isinakripisyo ni Janai ang sarili upang iligtas siya. Nahulog siya mula sa tulay at iniwan si Senna kay AG, na agad siyang dinala pa uwi. Ngunit habang hawak ni Senna ang kamay ni AG, naramdaman niyang dumating ang Diyosa ng mental world sa kanilang mundo. Isang dambuhalang kamay ang lumabas mula sa gate at lahat ay nabigla sa nakita. Sinubukan nilang pigilan ang kamay, ngunit dahil ang Diyosa ang pinagmumulan ng lahat ng kanilang kapangyarihan, natural lang na hindi gumagana sa kanya ang kanilang mga abilities. Nang mahawakan ng kamay ang samurai, bigla itong naduraj at nang bamaikit ito sa tulay, nagsimula ring maapektuhan ng kapangyarihan ng Diyosa ang buong mundo. Biglang dumating si Big Ben at inatake ang kamay gamit ang kanyang avatar, pero agad itong naglaho nang makasalubong ang kanyang tagalikha. Kasunod nito, isang mornang babae ang gumamit ng kapangyarihan niya upang magpakita ng dambuhalang batong kamay na pansamantalang nakapigil sa Diyosa. Alam nilang panandalian lang ito at kung hindi nila mapipigilan ng Diyosa, muling mabubuo ang mundo ayon sa kagustuhan ni Jen. Biglang nakaisip si AG ng paraan at tinawag si Daisy, pinaalala sa kanya na nilimitahan nito ang kanyang kapangyarihan noon sa 1,000 bahagi lamang ng buong potensyal nito. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung ibibigay sa kanya ang buong kapangyarihan at sinagot siya ni Daisy na kayanan niyang kontrolin ang lahat sa mundo, pero kung mawalan siya ng kontrol, mawawasak ang mundo. Tanggap ni AG ang panganib at ibinigay ni Daisy sa kanya ang buong kapangyarihan. Agad siyang nag-wish na gawing isang lugar ang mundo kung saan magiging masaya si Senna. Biglang nagbago ang buong mundo dahil sa kanyang kahilingan. At pagkatapos ay inatake ng avatar ni AG ang Diyosa, binali ang kamay nito at ibinalik siya sa mental world bago tuluyang isinara ang gate. Kasabay nito, naputol ang koneksyon ng dalawang mundo at nawala na ang lahat ng abilities ng mga order, kalaunan. Lumabas na rin sa publiko ang katotohanan tungkol sa Great Destruction at ito ang naging pinakamalaking PR stunt sa kasaysayan. Lahat ng dating galit kay AG ay biglang nagbago at tinuring siyang bayani na nagligtas sa mundo. Bumalik ang kapayapaan at namuhay si AG ng masaya kasama si Rin, IO, at Senna, na ngayon hindi na muling nagkasakit.